Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Temporary deployment ban sa 3 bansa sa Middle East, ipinatutupad ng Pilipinas kasunod ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, dahil hindi muna magpapadala ng mga newly hired na overseas Filipino workers sa mga bansang Israel, Iran at Lebanon ang mga recruitment agency, bunsod ng nagpapatuloy na tensyon doon. Ito'y ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak dahil sa paralisado ang airspace at nakataas din ang alerto sa mga nabanggit na bansa. Bagaman sinabi ni Kakdak na maaaring bumalik ang mga datihan ng nagtatrabaho roon, malabo itong mangyari dahil sa walang lalapagan ang eroplanong kanilang sasakyan. Bukod dito, mahigpit din pinababantayan ng kalihim ang mga recruitment agency na tutukan ang sitwasyon ng kanilang mga tauhan at gawin ang karampatang tulong, sakaling maipit ang mga ito sa nagpapatuloy na tensyon. Samantala, pinagsabihan din ng kalihim ang mga ship owner, na huwag munang magpasampa ng mga Pinoy seafarer, dahil pasok sa kanilang ruta ang gitnang silangan. Yes, of course. Kasi may directive na kami, that's part of our regulatory authority over there. When we speak in a regulatory sense, then they have to comply. Sa iba pang balita, 5 airport police pinapatanggal ni DOTR Secretary Dizon dahil sa korupsyon. Ipinag-utos ng Department of Transportation na matanggal ang 5 airport police kasunod ito sa reklamo ng labis na paniningil ng pamasahe ng taxi driver mula sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, na kanilang sususpendihin muna ang mga ito at idadaan sa investigasyon, hanggang tuluyan silang matanggal. Dagdag pa ng kalihim na inamin ng taxi driver sa kanya na napipilitan itong magbigay ng 40% ng kanyang kita sa mga airport police, sakaling mabigo ito ng magbigay ay pag-iinitan siya ng mga ito, at hindi napapayagang makapasok sa NAIA. Kasunod ito, inatasan na rin ni Dizon ang Manila International Airport Authority, na imbestigahan ang nasabing kalakaran. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.